102.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes! Andito na ang bagong baby ng bayan. Pero promise, hindi kita babytawan. Andito na rin ang bagong magiging besie ng mga e-abab na binitawan. Siyempre, walang iba yan. Ang baby mo pagdating sa radyo. Ang nag-iisang DJ Main for the main event. Kaya naman samahan niyo ko ngayong gabing ito. Ngayong Wednesday night. Hanggang 12 midnight tayo. At oras 11:36 na po ng gabi. Kaya naman magandang gabi, Metro at Mega Manila. At ganun din sa 102.3 Baguio, 97.5 Jensen. At sa ating FM Radio Philippines app, Mapaluson, Visayas at Mindanao, maayong gabi sa inyong tanan. At pagdating naman sa ating mga OFW, ayan, magandang umaga po sa inyo. Sa mga driver natin, kamusta ang biyahe? Sa ating mga bus terminal na mga paalis na, pabiyahe sa mga probinsya, kayo po ay mag-iingat. At sa lahat ng establishment, mga convenience store na tayo ang pinakikinggan pagsapit ng gabi. At ganun din sa mga ka-vibes at baby kong team bahay na nakatutok pagsapit ng alas 10 ng gabi hanggang 12 midnight. Ayan, magandang gabi po. At syempre tayo ay naka-live stream dito sa ating YouTube channel, 92.3 FM Radio Manila. Magandang gabi, Adrian Sabroso at ang mga taga Rosario, Cavite, Altesa Sina Cruz, Mary Delay, Gloria King, Gerard Mesiano, William Mortel, Boss Noy, Daniel Yap, at sa lahat ng nakikinig at nakatutok sa ating live stream. At alam ko ito pinakahihintay ninyo. Pero bago ang lahat, ay meron akong paalala sa inyo. Mark your calendar. Dahil may fun nalong bonding this summer. Ito na ang Ka-Vibes Fun Day happening this May 31 sa UP Sunken Garden. May Zumba tayo, may jogging and running with friends. At hindi lang yan, tayo ay may games, live bands at masasayang kulitan. At ito ay libre lang, Ka-Vibes ha, wala kang babayaran. At syempre hindi kompleto ang fun day kung walang pa-meet and greet sa iyong paboritong DJ dito sa 92.3. Kaya mas exciting at may exciting guest din. At surprises at bonggang papremyo ang naghihintay sa inyo. Kaya naman Ka-Vibes Fun Day, fun, fitness, friends all day long. Kaya save the date. May 31 na to sa UP Sunken Garden. Diyan tayo magkita-kita. At sino kaya ang nag-confess? At ano kaya ang kanyang kinonfess? Kaya naman, tara na sa main confessions. May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan sa Main Confessions. Oras na para ilahad ang lihim na dapat mabunyag. Kaya naman para sa ating main confession for tonight, basahin na natin ang sulat ng ating letter sender. Dear DJ Main, magandang gabi DJ Main. Isa ako sa mga nakikinig sa inyong programa. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Jane, isang empleyado sa isang maliit na marketing firm dito sa Mandaluyong. Magto 2 years na din ako sa aking trabaho. So far so good naman, may konting naipon na din. DJ Main, meron akong kaibigang lalaki. Tawagin na lamang natin siya sa pangalang Dave. Mabait si Dave at
madaling makagaanan ng loob ng mga taong nakapaligid sa kanya. Madaming nagkakagusto sa kanya dahil napaka-gentle ng kanyang personality. May itsura din siya kahit medyo tahimik. Mysterious ang peg ng loko. Inaamin ko din na isa na ako sa mga na-attract sa kanya, DJ Main. Hindi lang basta attracted, pinagpapantasyahan ko siya. Lagi ko siyang iniisip kapag nasa bahay ako. Na-imagine ko na ginagawa namin yung mga bagay na ginagawa lang ng mag-partner. At kung minsan nga ay wild pa yung inai-imagine ko, DJ Main, mala Christian Grey ang peg. Narito ang aking confession, DJ Main. Isang gabi, napag-isipan namin na mag-inuman. Katulad ng usual inuman ay may tawanan, asaran at halakhakan. Hanggang sa nauwi sa mga pilyong biruan. Sinubukan kong siyang yayain na ituloy ang aming inuman sa aking kondo. Nagdadalawang isip pa nga ako dahil baka i-decline ang offer ko. Nakakahiyang ma-decline ang isang babae, no? Tuwang-tuwa naman ako nung pumayag siya. Pagdating sa bahay, bumili pa ako ng ilang cans ng beer. After few cans, doon na nagsimula ang kababalaghan. Totoo talaga ang kasabihang, kapag may alak, may balak. Ang swerte niya, no? Babae pa ang nagyaya sa kanya. Nang dahil sa kalasingan ay nagawa namin ang bagay na hindi ginagawa ng normal na magkaibigan. Ramdam na ramdam ko ang kagustuhan ng aming mga katawan, DJ Main. Nakakapaso ang init pero napakasarap sa pakiramdam. Sobra kong na-enjoy yung nangyari sa amin nung gabing iyon. Pagkatapos ng aming deed ay magkayakap kaming nakatulog sa aking kama. Nagising ako kinaumagahan na mag-isa. Nauna na palang gumising si Dave at umalis na siya nang hindi na ako ginigising. Nag-message na lang siya sa akin na nauna na siyang umalis. Lumipas ang isang buwan, nakita kami sa aming opisina. Kinausap ko siya tungkol sa nangyari sa amin sa kondo. Tinanong ko siya kung gumamit ba siya ng proteksyon. Hindi ko na kasi namalayan dahil sa mga bilis na mga pangyayari at medyo lasing na din kasi kami noon. Sinabi ko sa kanya na hindi ako safe ng gabing yon. At delay na ng 3 days ang period ko. Biglang nag-iba ang mood ni Dave, DJ Main. Parang na-feel ko na bigla siyang nag-alala dahil baka may nabuo na kami nang hindi sinasadya. Ano po kaya ang dapat kong gawin, DJ Main? Hindi pa naman ako nagpapa-pregnancy test kaya hindi pa din ako sigurado. Kung sakaling positive, paano ko kaya sasabihin kay Dave anong maipapayo niyo sa akin? Hanggang dito na lamang ang aking sulat. Maraming salamat, DJ Main, from Jane. Kung ikaw si Dave at ako si Jane at sinabi ko sa iyo na hindi ako safe nung gabing yon at delay na ako ng 3 days sa aking period. At siguro hindi ka rin nakagamit ng proteksyon. Ano ang isasagot mo sa akin kung sakaling nakabuo tayo? Kaya naman pwedeng-pwede kayong mag-share ng inyong komento sa ating Facebook page or hindi naman kaya dito sa ating live stream sa ating YouTube channel 92.3 FM Radio Manila. Jane, be practical. First thing you need to do now is mag-pregnancy test.
Huwag kang magpalipas ng oras dahil importante ang bawat oras, ang bawat araw. Bago ka ma-stress ng todo at gumawa ng desisyon, i-make sure mo muna kung ano talaga yung sitwasyon mo. Baka din naman, stress din ang dahilan bakit delayed ka. Kasi kadalasan ganyan Minsan hindi tayo aware na stress na pala tayo sa trabaho, stress tayo sa personal life natin, especially sa mga girls. Kaya ang nangyayari, nadidelay ang ating period. Pero mas maganda pa din, malaman mo yung totoo para sa ikaka-peace of mind mo, Jane. Ganyan kasi tayo, ang dami nating katanungan pero takot tayong harapin. Takot tayong alamin kung ano nga ba talaga ang totoo. Mas naniniwala tayo doon sa instinct natin. Hindi naman all the time. Tama ang ating instinct. At para ma-feed ang ating kaisipan, para mawala yung iniisip natin, gawin natin kung ano yung dapat nating gawin. Need natin ito harapin para sa ikaka-peace of mind natin kaysa matuliro tayo kaka-overthink. At walang naidudulot yan. Stress ka na nga. I-stressin mo pa ba yung sarili mo kaka-overthink? At kung sakaling maging positive ang resulta, maging kalmado ka nang sa ganon makapag-process ang isip mo ng maayos at huwag mong uunahin ang emosyon mo. Kasi kadalasan dyan tayo nagkakamali. Inuuna natin ang emosyon natin. Yung emosyon natin na yan ang magpapadapa sa atin at magbibigay ng kamalian. Kaya nga 'di ba, sabi ng iba at actually totoo naman din siya at nagagamit naman siya sa pang-araw-araw. Huwag kang magde-decide kapag ikaw ay happy. Huwag kang magde-decide kapag ikaw ay malungkot. At huwag kang magde-decide pag ikaw ay galit. Dapat kilala mo yung sarili mo. Alam mo kung kailan ka kalmado at dun ka makapag-isip. At dun ka makapag-desisyon ng tama. At isipin mo, Jane, sa dami ng tao dito sa mundong ito, hindi ka nag-iisa sa sitwasyon na ganyan. And bigyan mo ang sarili mo ng oras para tanggapin ang realidad at isipin kung ano ang next steps na makakabuti para sa'yo. At piliin mo ang tamang paraan. Isa na dyan ang pagsabi kay Dave ng totoo. Kasi hindi naman ikaw ang gumawa niyan. Dalawa kayo. Andyan siya nung sarap. Dapat andyan din siya paghirap. Sabi nga ni Wina Mortel dito, naku po, yun na. This one later, dapat i-check ni Jane sa pregnancy test kung totoong buntis talaga siya. At magandang gabi sa iyo, Lawrence Manipur. Diba, kausapin mo itong si Dave, harapin mo. Sabihin mo sa kanya ng kalmado at direkta. Huwag mong gawin ito sa text o chat. Kasi sa text or chat, ay dry dyan. Walang emosyon dyan. So kadalasan nagkakaroon ng misunderstanding. Kaya much better in personal or in person mo ito sabihin sa kanya. Ipakita mong hindi ka nagde-demand, kundi gusto mong mag-usap bilang dalawang taong parehang may kailangan gampanan sa sitwasyon na ito kung sakaling ikaw ay positive na buntis. Pero always expect the unexpected, Jane. Possible, mabigla siya, matakot, magpanik o maging supportive. Depende yan sa kanya at siya lang makakasagot niyan. Pero huwag kang mag 100% na ikaw ay pananagutan niya. Kasi mas masakit yun. Mas may stress ka lalo at hindi yun makakaganda sa'yo if ever ikaw ay positive na buntis. Ang importante is masabi mo sa kanya directly. Ano man ang reaksyon niya, tandaan mo na gawin mo pa din ang tama. Alam ko magiging mahirap ito, pero lahat yan is malalagpasan mo. Hindi mo man hawak ang kanyang i-respond sa bawat sasabihin mo o sinabi mo, pero hawak mo ang sarili mong mga choices at dun ka sa tama.
kung sakaling positive ka at bitawang ka niya sa ere at di ka niya panagutan, life goes on. Kailangan ka ng magiging anak mo. Kung iniwang ka man niya, tandaan mo, may naghihintay para sa'yo at kailangan ng tulong mo. At syempre, need mo ng support system, Jane, especially your family. Pagplanuhan niyo mabuti kung paano haharapin ito, especially kung financially, 'di ba? And I'm sure hindi ka papabayaan ng family mo. So kailangan mo rin maging open sa iyong family. Sa akin na share mo to, next thing mong gawin kapag ikaw ay nag-PT at nag-positive, kausapin mo ang iyong family. Then next, kausapin mo itong si Dave. Isipin mo yung magiging anak mo. Yun yung i-look forward mo, lalo sa time na natatakot ka. Dapat nga mas excited ka, diba? Although, alam ko naman na talagang madidisappoint ka whatever kung ano man ang reaksyon or response sa'yo nitong si Dave. Lalo hindi naman kayo mag-jowa, wala siyang commitment sa'yo, wala kayong label, at hindi mo pa siya kilala 100%. At tandaan mo, Jane, it's a blessing from above, di ba? Kaya wag na wag mong i-let go ito if ever na ikaw ay positive na buntis. At least now, you know your purpose in life. At lahat ng sakripisyo mo, believe me, it will be worth it. At kung hindi ka naman buntis, gamitin mo itong turning point. Don't just walk away at kalimutan ang nangyari. Tanungin mo ang sarili mo, ano ang natutunan ko? Nang sa ganon, hindi mo na ito maulit muli. Minsan kasi, ganyan yung nangyayari sa atin Binibigyan tayo ng warning nang sa ganon, ma-realize natin yung mga mali na nagawa natin para hindi na natin gawin ulit ito. Kumbaga may lesson. And ask yourself kung may nararamdaman ka ba dito kay Dave at same page ba kayo? May feelings din ba siya sa'yo? O hanggang dun lang ito? Kung sakaling may feelings ka pero si Dave ay hindi seryoso, wag mong hayaang maging convenient ka lang sa kanya. Hindi mo deserve ang temporary at yung titikmang ka lang para sa sarili niyang pleasure. You deserve someone na mamahalin ka, may mangyari man o wala. Hindi katawan lang ang habol sa'yo, kundi ang puso mo. Tandaan mo, Jane, hindi ka masama o makasalanan dahil sa may nangyari sa inyo. Tao ka. Nagmahal? Possible? Nalasing? Nadala sa init ng sandali. Pero ngayon ang importante ay maging responsible ka sa bawat susunod mong gagawin. Kasi minsan ang totoong maturity ay hindi pag-iwas sa pagkakamali, kundi ang tapang harapin ang bunga nito. And some night, change you. Not because of what happened, but because of what you learn after. Ayan, para sa mga nakikinig sa ating ngayong gabing ito, especially kung ikaw ay may anak, o kung may nakikinig mang bata, o sabihin na natin, nasa tamang edad pero hindi pa ready sa responsibility. So maging aral sana ito. Huwag kayo dalos-dalos sa init at bugso ng damdamin. Lalo kung hindi ka pa ready sa isang responsibilidad. At lalo kung hindi mo naman ito karelasyon. Even karelasyon mo kung hindi pa talaga ready. May mga contraceptives naman na ginagamit. Number 1 dyan, protection.
Hindi lang naman sa pag-iwas sa pagbubuntis yan, kundi sa iyong ikakasafe ng iyong katawan, ng iyong health. Kaya importante po yan. At sana tulungan din natin ang ating mga anak na maging open sa ganyang topic. Kasi walang magtuturo sa kanila niyan, kundi tayo rin na kasama nila sa tahanan. At sana maging aral ito sa lahat. Huwag unahin ang init. I-make sure mo muna may proteksyon. Kung wala, exit. Tandaan mo ang pagsisisi laging nasa huli. At malaking responsibilidad ito kapag ito ay nabuo. At kung hindi ka pa ready, spiritually, emotionally, financially, ay kawawa naman yung babae. Kaya sana maging aral itong ating sulat ng ating letter sender. Ayan, Jane, sana nabigyan kita ng enlightenment sa mga dapat mong gawin. Kaya mo yan. Ginawa mo yan. Dapat harapin mo yan ng tama. At doon ka sa tamang desisyon. Maraming salamat, Jane, sa pag-share mo ng confession mo. Kaya sa lahat ng ka-vibes at baby ko, kung gusto nyo mag-confess kay DJ Maine, ay pwedeng nyo ipadala yan sa ating Facebook page, 92.3 FM Radio Manila. Or hindi naman kaya sa ating Viber, 0954-406-1967. Maraming salamat, Uy Dental Clinic, Horticulture by Caldana, Isabero Microblading, Vanity Lounge Aesthetics, Zipper Helmets Philippines, Spink Philippines. Ayan, pwedeng nyo ako i-follow sa aking social media accounts, Facebook page, YouTube, Instagram at TikTok, Maine Eugenio. At sa aking isang Facebook page, DJ May 92.3. At dito sa favorite nyo. Pagdating sa Facebook, YouTube, Instagram at TikTok, pare-parehas na 92.3 FM Radio Manila. Maraming salamat sa mga nakinig sa atin. At sana may napulot kayong aral at leksyon. Samahan niyo ulit ako bukas for another main confession. Dito lang yan sa favorite mo. Lunes hanggang Biyernes, 10 p.m. to 12 midnight. Dito sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, ka-vibes. Kasama ang baby mo sa radyo. Ang nag-iisang DJ Maine for the main event. Na nagsasabi na worth it na ang pagpupuyat nyo. Dahil meron nang magsasabi sa inyo ng good night, baby. I love you. I'll say goodbye.